Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga po pala si Roland, 45 taong gulang. Nais kong ibahagi ang aking kwento sa inyo, Misteri, tungkol sa masamang nangyari sa akin, bunga ng aking kapilyuhan sa mga babae. Halos 3 taon na ang nakakalipas mula nang iwan ako ng aking asawang si Vivian. Noong panahong yun, ako'y nagtatrabaho bilang manager sa isang bangko dito sa aming bayan. Maayos ang kita ko, kaya naman napapaaral ko sa magandang paaralan ang aming anak. Hindi rin kailangang magtrabaho ni Vivian noon dahil sapat na ang aking kinikita. Kung tutuusin, Misteri, maipagmamalaki kong isa akong good provider. Sinisigurado kong natutustusan ko ang lahat ng pangangailangan ng mag-ina ko. Ngunit hindi ko rin maitatanggi, hindi ako perpektong asawa. May kapilyuhan kasi ako, lalo na pagdating sa mga babae. Mahilig akong makipag-chat sa kung sino-sino. Pero hanggang chat lang naman yun, walang pisikal na pagtataksil. Pag uwi ko ng bahay, kumbaga, tsinelas pa rin ang suot ko. At ni minsan, hindi ako nakipagkita sa mga nakakausap ko online. Mahal ko kasi ang asawa ko. Yun lang talaga yung paraan ko para libangin ang sarili kapag naboboard ako. Isang araw, dumating sa bangko ang isa sa matagal na naming kliyente na si Nanay Lenny. Halos hindi siya magkamayaw sa pag-iyak, kaya nakakadurog ng puso. Malapit na kasing i-foreclose ng bangko ang bahay at lupa nila. Ang bahay na ginapang niyang ipatayo. Matagal na niyang binabayaran ang loan na kinuha niya sa branch namin at ako pa nga ang nagproseso ng papeles noon. Pero sa kasamaang palad, tila inikot ng tadhana ang buhay ni Nanay Lenny. Iniwan siya ng asawa niya matapos nitong i-withdraw ang kanilang ipon at sumama sa kabit nito. Nasabay pa ito sa pag-lockdown, dahilan upang magsara ang dati nilang malakas na karinderya. Dahil dito, nawalan sila ng mapagkukunang pera at tuluyang nalugmok. Nagigilty ako, Misteri, kasi naaalala ko pa noong nagkwentuhan kami ng asawa ni Nanay Lenny nang mag-withdraw ito ng pera. Ang sabi nito sa akin, may bago raw silang negosyong itatayo at wala akong kaalam-alam sa totoong intensyon nito. Pero kahit wala akong direktang kasalanan, pakiramdam ko tuloy dapat may nagawa akong paraan para pigilan ang nangyari noon. Nung araw na dumating si Nanay Lenny sa bangko, kasama niya ang nag-iisa niyang anak na si Cassandra. Hindi maikakaila, nakapansin-pansin ang anak niya. Medyo matangkad, maganda ang hubog ng katawan, mahaba ang buhok at may mga matang tila nangungusap. Nakakaakit din ang kanyang mga labi. Hindi ko tuloy na iwasang magbiro sa kanya, kaya nalaman ko na wala pa pala siyang boyfriend. Sa sobrang focused ko sa pakikipag-usap kay Cassandra, muntik ko nang hindi mapansin si Nanay Lenny na humahagulgol habang nakikiusap sa harapan ko. Siguro dala ng guilt at siguro rin dahil nandoon si Cassandra, bigla kong naisipang tulungan sila. Ako na lang muna ang nag-abono sa pambayad nila para sa buwan na yun.
Matagal ko nang kilala si Nanay Lenny at para na rin siyang malapit sa akin. At bago sila umalis, bumulong pa ako kay Nanay na huwag na lang ipagsabi sa iba na ako ang nag-abono. Sabay kindat pa ako kay Cassandra nang ngumiti ng bahagya habang nagpapasalamat at halos maluha-luha. Pagkatapos nilang umalis ng bangko, magaan ang pakiramdam ko dahil alam kong kahit papaano ay nakatulong ako. Pero bigla akong kinabahan, Mystery. Yari ako kay misis nito. Hindi ko man lang nabanggit sa kanya ang tungkol sa ginawa ko. Pero bahala na, naisip ko. Ang mahalaga, nakatulong ako sa nangangailangan. Makalipas ang 2 araw, bumalik si Nanay Lenny sa bangko. May dala itong Bicol Express, paborito kong ulam na nabanggit ko sa kanya noong nagkukwentuhan kami dati. Nagulat ako na naalala pala niya yun kahit sobrang tagal na namin itong napag-usapan. Binanggit niya rin na luto raw ito ng kanyang anak bilang pasasalamat sa tulong na binigay ko sa kanila. Napangiti naman ako at biniro si Nanay. Sayang, sana sinama mo na lang yung anak mo para makapagpasalamat ako ng personal. Napangiti rin si Nanay at sinabing sa susunod, sisiguraduhin niyang ang anak na raw niya mismo ang mag-aabot ng pasasalamat. Pagsapit ng tanghali, excited akong kumain ng dala ni Nanay Lenny. Napakasarap ng Bicol Express na yun. Sakto lang ang anghang at sariwa ang gata na ginamit. Halata pang bagong luto, marahil kaninang umaga lang. Habang kumakain, bigla akong naalala si Cassandra. Nasabi ko sa sarili ko, napakaswerte naman ng mapapangasawa niya. Bukod sa maganda ito, halatang napakahusay niyang magluto. Matapos kumain, napansin kong bumaba ang focus ko sa trabaho. Hindi ko magawang maayos ang mga gawain ko sa opisina. Biniro pa ako ng mga kaopisina ko. Sinasabing parang in love daw ako. Alam kasi nila ang kapilyuhan ko kaya madali silang magtapo ng biro. Dinaan ko na lamang sa tawa yun. Pero ang totoo niyan, si Cassandra ang dahilan ng pagkawala ng focus ko. Paulit-ulit na pumapasok sa isip ko ang napakaganda niyang ngiti, ang malumanay na galaw ng kanyang bewang at ang sulyap niya sa akin bago isara ang pinto. Para bang pilit kong iniimprinta sa utak ko ang bawat detalye sa kanya. Medyo naiinis pa nga ako kay Nanay Lenny dahil hindi nito isinama si Cassandra nang bumalik siya. Pag-uwi ko ng bahay, biniro ako ni Mrs. Sinasabi niyang mukhang ang saya ko daw. Nginitian ko lamang siya at sinabi kong maganda lang talaga ang araw ko. Sabay halik sa noon niya. Ang totoo niyan, Mystery, gusto kong halikan siya sa labi. Pero sa kung anong dahilan, tumigil ako sa noo. Hindi ko nalang pinansin yon. At sa buong gabi, normal naman akong nakisalamuha sa pamilya ko. Pero ramdam ko na parang may kulang. Pagpasok namin sa kwarto, napansin kong masaya akong iniisip na naman si Cassandra. Hindi ko talaga siya maialis sa isipan ko at hindi ko maiwasang mapangiti habang iniisip kung kailan ko siya ulit makikita sa bangko. Lumipas ang ilang araw at hindi na talaga ako mapakali. Kinuha ko na ang secret phone ko, iyong tinatago ko sa opisina
at ginagamit lang sa pang-chat. Nag-message ako kay Cassandra. Kinumusta ko siya at laking gulat ko nang makuha agad ang sagot niya sa loob lamang ng ilang minuto. Sinabi niyang ayos lang daw siya at tinanong pa kung nagustuhan ko ang Bicol Express na pinadala niya. Siyempre, sinabi kong oo. Napakasarap talaga at nagpasalamat ako. Nagpadala siya ng happy emoji at sinabing huwag daw akong mag-alala dahil sa susunod na punta daw ni nanay, magpapadala ulit siya. Tinukso ko pa nga siya at sinabing sana sa susunod siya naman mismo ang magdala. Sumagot naman ito at laking tuwa ko nang sabihin niyang sige raw. Halos buong araw ko siyang kachat. Nagsimula kami sa simpleng kwentuhan tungkol sa pagkain hanggang sa napunta kami sa mas magaan na usapan. Nagpaalam lang ako sa kanya nung oras na ng uwian at kailangan ko nang iwan ang cellphone sa opisina. Ang buong araw na yun ay parang mas naging makulay dahil sa kanya. Magmula noon, lagi ko nang nakakachat si Cassandra. Halos buong araw. At dahil dito, may mga napapabayaan akong trabaho. Napansin na ito ng aking mga katrabaho at halata ang iritasyon nila sa akin. Pero wala akong pakialam. Ang mahalaga, excited ako sa bawat oras na iniisip kong malapit na ang due date ni Nanay Lenny at malamang makikita ko na rin si Cassandra sa wakas. 2 araw bago ang due date, nagkatotoo ang inaasahan ko. Dumalaw si Nanay Lenny at kasama nito si Cassandra. Kapansin-pansin ang mas sexy niyang pananamit. Disente pero takaw pansin. Nagngitian kami ni Cassandra pero tahimik lang siya. Si Nanay Lenny pa rin ang halos kausap ko sa buong oras at sandali lang kaming nag-usap ni Cassandra nang iabot niya sa akin ang adobo. Tuwang-tuwa naman ako. Nang sabihin ni Nanay na wala pa siyang panghulog, pabulong kong sinabi na wag na muna niyang alalahanin yun. Sabay kindat kay Cassandra na dahilan upang mapangiti ito, pati si Nanay Lenny. Marahil dahil nakita niyang parang high school student akong kinikilig sa ngiti ng anak niya. Ilang buwan itong naulit. Kada bisita nila, lalo akong nahuhumaling kay Cassandra. Dumating sa punto na hindi lang hulog sa bangko ang binabayaran ko. Pati na rin yung panggastos nila sa bahay, ako na rin ang sumasalo. Nasaid na ang ipon namin at maging ang mga utang nila, ako na rin ang nagbabayad. Misteri, alam kong mali pero patuloy kong ginagawa. Dahil dito, nagkakalabuan na kami ng misis ko. Kapag nakikita ko siya, para bang naiinis ako. At pati yung anak ko, parang nagiging balakid na lang sa buhay na iniisip kong maaari sanang para sa amin ni Cassandra. Isang ilusyon na alam kong mananatiling pangarap lamang. Umabot sa puntong hindi na ako makabayad ng hulog ng sasakyan namin. Tumawag na ang ahente na pinsan ng misis ko at nalaman niyang 3 buwan na pala kaming hindi nakakahulog. Dito na tuluyang nasira ang lahat. Nang malaman ng misis ko na halos ubos na ang ipon namin, nagkaroon kami ng matinding pagtatalo. Sa gitna ng sigawan, nangulit ang anak ko
At sa sobrang gulo ng isip ko, napagbuhatan ko ito ng kamay. Napasigaw ang misis ko at sa galit niya, sinabi niyang matagal na siyang naghihinala na may kabit ako. Pagkarinig ko nito, hindi ko napigilan ang sarili ko. Sa unang pagkakataon sa buhay namin, nasaktan ko siya, Misteri. Nang maramdaman ko ang palad kong lumapat sa pisngi niya, parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Nakita ko rin ang takot sa mga mata ng anak ko at napuno ako ng kaba at pagsisisi. Nablangko ako sa pangyayari. Nang magbalik ang ulirat ko, palabas na ng bahay ang mag-ina ko, dala ang ilang damit. Sinabi nilang hindi na sila babalik. Misteri, gusto ko silang habulin, pero hindi ako makagalaw. Parang pinako ako sa kinatatayuan ko. Sa mga oras na yon, para bang naririnig ko ang matamis na boses ni Cassandra. Sinasabing hayaan ko na sila at isipin ko na lang ang buhay na mabubuo namin ngayong malaya na ako. Doon ako biglang nahimasmasan. Bigla rin akong kinilabutan. Bakit ko iiwan ang pamilya ko ng ganon-ganon na lang? Naisip kong may malaki at matinding kamalian na nangyayari sa akin. Kinabukasan, pinuntahan ko ang tiyuhin kong albularyo. Matapos niya akong suriin, sinabi niyang nagayuma raw ako. Tinanong niya ako kung may suspecha ako kung sino ang gumayuma sa akin. At sinagot kong malamang si Cassandra, yung anak ni Nanay Lenny. Kumuha si Tiyo ng baso ng tubig. Inorasyonan ito at pinainom sa akin. Ipinaliwanag niyang maswerte ako dahil hindi bihasa ang gumawa ng gayuma. Sa ibang kaso raw kasi, nagiging parang puppet na lang ang biktima at meron pang ang mga nababaliw. Matapos ang orasyon, nagpasalamat ako sa aking tiyo at umalis ng galit na galit sa mag-inang yun. Desidido akong magkabalikan at magkaayos kami ng aking pamilya. Nagpanggap akong may problema sa loan nila Nanay Lenny, kaya kailangan nilang magpunta ni Cassandra sa branch namin para pumirma ng mga papeles. Nang dumating sila, tulad ng dati, maayos pa rin ang ayos ni Cassandra. Nakakaakit. Pero sa pagkakataong yun, hindi na ito gumana sa akin. Nginitian ko siya at ngumiti rin naman siya pabalik. Si Nanay Lenny, gaya ng dati, malaki rin ang ngiti sa akin habang umuupo sa harap ko. Doon ko na sinimulan ang plano ko. Inon ko ang record function ng phone ko at diretsahang sinabi sa kanila na hindi ko na sila kaya pang tulungan dahil alam kong ginagayuma lang nila ako. Dagdag ko pa, hindi ako papayag na magkahiwalay kami ng asawa ko dahil lang sa kanila. Kitang-kita ko ang gulat sa mukha ni Nanay Lenny at kaba sa mga mata ni Cassandra. Bigla akong minura ng napakalutong ni Nanay Lenny noon. Nagulat ako. Hindi ko inaasahan na magagalit ng ganoon si Nanay Lenny. Para bang napakabagsik niya. Nakakatakot ang nanlilisik niyang mga mata. Walang humpay ang paninigaw niya sa akin at sinabing kasalanan ko ang lahat ng nangyari sa kanila. Ako raw ang dahilan
kung bakit nalugmok sila sa putikan at hinayaang makaalis ang asawa niya na may dalang pera. Napatingin ako kay Cassandra na nakaupo lang sa isang sulok, umiiyak ng tahimik. Patuloy ang pagbuhos ng masasakit na salita mula kay Nanay Lenny. Napakalakas ng kanyang boses. Halos mag-iskandalo na siya sa loob ng bangko at nabanggit rin niya na nararapat lang daw sa akin na gantihan. Kung tutuusin, kulang pangaraw ang gayuma na ginawa niya sa akin. Sabay dura nito sa akin. Nang makita ng guard ang kaguluhan, mabilis itong lumapit para awatin si nanay. Ngunit Misteri, bigla na lang itong bumagsak. Inatake sa puso si Nanay Lenny. Agad siyang tinakbo sa ospital. Ngunit nalaman kong hindi na siya umabot ng buhay. Dead on arrival. Hindi ko kinayang dumalaw pa sa lamay ni Nanay Lenny. Mas nanghibabaw ang takot ko sa kanila kesa sa awa. Tuwing uuwi ako ng bahay, palagi akong umaasa na sana nandoon ang mag-ina ko. Ngunit tuwing wala sila, binabalot ako ng matinding lungkot at pagsisisi. Isang araw, nakatanggap ako ng mensahe mula kay Cassandra. Humihingi siya ng tawad sa akin. Sinabi niyang hindi niya raw ginusto ang mga nangyari. Ginamit lang daw siya ng kanyang ina. Mahirap daw ang naging buhay nila at nagawa lang daw yon ng kanyang nanay dahil sa sobrang sakit ng naranasan niya. At siya naman, sinunod niya lamang ang nanay niya dahil ito lamang ang tanging nagtaguyod sa kanila. Hindi raw matanggap ni Nanay Lenny na ang bahay na itinayo mula sa sarili niyang sikap para kay Cassandra ay mawawala lang ng isang iglap. At ako raw ang sinisisi nito, kaya nangyari ang lahat ng yun. Aminado si Cassandra na wala naman talaga akong kasalanan at kinalaman roon. Alam niyang mali ang ginawa nila. Pero sumunod lamang siya dahil alam niyang hindi kakayanin ng nanay niya na mawala ang bahay. Hindi naman ako sumagot. Natatakot na ako. Ayoko na talaga, Misteri. Gusto ko na lamang matapos ang lahat at huwag nang balikan pa ang nakaraan. Matapos ang lahat ng nangyari, nakiusap ako sa misis ko na magkita kami. Inamin ko ang lahat-lahat, ang tungkol sa secret phone ko sa opisina at ang dati kong bisyo na pakikipag-chat sa mga babae. Hindi yun naging madali, pero pinarinig ko rin sa kanya ang narecord kong pagwawala ni Nanay Lenny sa bangko, pati na rin ang huling mensahe ni Cassandra. Kitang-kita ko kung paano siya nasaktan sa mga nalaman niya. Hirap na hirap siyang maniwala sa mga nangyari. Pero sa kabila ng lahat, pumayag siyang bumalik sa bahay namin. Nagdasal ako ng taimtim, humihiling sa Diyos ng lakas at tulong upang magbagong buhay. Lumapit din ako sa aming pastor at sa malalapit naming kaibigan. Inamin ko sa kanila ang lahat ng kalokohang nagawa ko. Ginawa ko ito hindi lamang upang maibsan ang bigat ng konsensya ko, kundi upang maging accountable at mapanindigan ang pangako kong magbago. Nakiusap din ako sa kanila na ipagdasal ako. Nagabayan ako upang maituwid ang maling landas na tinahak ko. Ngayon, Misteri, unti-unti na kaming nagkakaayos ng asawa ko. Alam kong may natitira pa ring takot at sama ng loob sa puso niya.
Ngunit sobra akong nagpapasalamat sa Diyos dahil binigyan niya ako ng isa pang pagkakataon na makasama ang mag-ina ko. Panghahawakan ko ang pagkakataong ito at sisiguraduhin kong hindi ko na ito sasayangin. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Miss Terry. Salamat sa iyong pakikinig. Ang tanging maipapayo ko ay huwag na huwag maglihim o gumawa ng kalokohan, lalo na kung may asawa o may karelasyon ka na.